Itong si Speaker D ay sinabing walang impeachment case na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa araw na ito at kahit nitong mga nakalipas na araw. Si Deputy Speaker Puno naman ay sinasabing walang grounds para sa anumang impeachment complaint laban sa Chief Executive. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Inihayag ni House Speaker Bogie D. III na walang naihain na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Speaker D, marami pang problema ang bansa kaya dapat unahin muna itong bigyan ng solusyon. Tugon ito ni Speaker sa mga post sa social media na nagsasabing maghahain si Representative Kiko Barsaga ng Dasmariñas ng impeachment complaint laban sa Presidente. Pinaliwanag ni Speaker D na wala namang naihain na ganoong reklamo at ang Kamara ay kasalukuyang abala sa ibang mga halagang usapin. Pinangako ng Speaker sa publiko na sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na tututok ang Kamara sa mga pulisiyang sumusuporta sa mga magsasaka, nagpapalakas sa seguridad ng pagkain, nagsusulong ng pananagutan at naghahatid ng konkretong resulta para sa mga Pilipino. Sa kabilang dako, inihayag naman ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na walang basehan o grounds for impeachment laban sa Pangulo, lalo at wala naman itong ginawang anomalya. Duda din si Puno na kung may susuporta sa hakbang ni Representative Barsaga. Pakinggan natin si Representative Ronaldo Puno. Well, alam mo, ganyan talaga yung nobody's preventing him from doing that. Kung gusto niyang gawin yan, di gawin niya, but I don't think he's going to get very much support. To be honest, kasi ako lang wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipag-impeach si President Marcos. Wala talaga because I think honestly he's doing a good job. He is bringing up the correct issues and he is determined to find the solutions in the issues that he has raised. So i-impeach mo dun? Pero siyempre kung may isang tao na gustong gawin yan kahit na walang base, hindi mo mapipigil yun. But I don't think it will get anywhere. Palagay ko wala siyang makukuha magkakatulong dyan. Yes, last na lang sa akin. Sa SALN, yung ombudsman, Tiniyak naman ni Deputy Speaker Puno at Antipolo Representative Puno na ang budget na ipinapasa ngayon sa Kamara ay transparent at naaayon sa pangangailangan ng taong bayan. Muli si Representative Puno. Kailangan pagdaanan yung proseso na yan. But I think I can assure everybody na the budget that is being passed here in the House satisfies all the demands and requirements of our development. It follows the ethical beliefs of our people, and it follows the economic plan of the government. So tingin ko maganda yung kalalabasan nitong budget na to. Yes, sa period of amendments naman sa regular session sa plenaryo ngayong hapon para sa 2026 national budget, isinusulong ni ML Party List Representative Leila De Lima ang pagbabawas sa budget ng Office of the Vice President mula sa 889.24 million tungo sa level nitong 2025 budget na nasa 733.2 million. Katumbas ng bawas na 156 million o 17.5%. Ayon kay De Lima, ang bawat pisong inilaan sa budget ay pera ng taong bayan. Anya, ang panawagan para sa pananagutan ay hindi dahil sa galit, kundi dahil ito ay tungkulin sa konstitusyon at sa publiko. Binatikos niya ang umano'y patuloy na pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na humarap sa Kongreso upang ipaliwanag ang paggamit ng pondo. Nilinaw din ni De Lima na ang panukalang pagbabawas ay hindi paghihiganti, kundi pagsasaayos at malayo sa mga hakbang ng nakaraang administrasyon. Tinanggap niya na maaaring gamitin ang hakbang na ito upang magpakita ng drama o maghabi ng simpatya para sa Vice President. Sa huli, iginiit ni De Lima na ang kanyang motion para sa pagbabawas ng budget ng Office of the Vice President ay bilang hakbang ng Kongreso upang igalang ang proseso at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Pakinggan natin ang naging motion ni Representative Leila De Lima. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon.
kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let me be clear. Si Representative Leila De Lima. Tinanggap naman ng sponsor na si Representative Micaela Sonsing ang mungkahi ni Representative De Lima na tapsasan ang budget ng Office of the Vice President. Sa ngayon, aprobado na sa second reading ang House Bill number 4058 para sa national budget. Sa Lunes, October 13, ipapasa na sa third and final reading ang General Appropriations Act at saka isusumita ito sa Senado. Aaprubahan naman ito ng Senado at saka isasalang sa bicameral conference. Wala pang petsa kung kailan itatakda ang bicameral conference. Pakinggan natin si House Appropriations Chairman, Representative Micaela Swansing. Madam Speaker, the committee accepts the proposed amendment subject to the following. First, we want to protect the interests of the personnel within the Office of the Vice President. So given that the current proposal of the Office of the Vice President reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law, we will ensure that the personnel services will reflect that for the benefit of the employees of the Office of the Vice President. And second, we will also ensure that the final budget of the Office of the Vice President will be sufficient for the office to be able to perform its mandate. Sisiguraduhin po natin na hindi po maapektuhan ang pagganap ng Office of the Vice President sa tungkulin ng opisina sa kanilang budget para sa taong 2026. Salamat po. Indeed, hindi naman talaga po Si Representative Micaela Swansing. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.